Magandang umaga po sa inyo lahat. Tuloy-tuloy po ang pagtanggap po natin mga reklamo at sumbong dito sa aming Bitag Action Center na matatagpuan sa 102 Ritual Center, Timog Avenue, Quezon City. Kami yung bibigay ng paunawa lamang sa inyo po. Lagi yung kaligtasan ng mga empleyado, maging mga nagsusumbong, mahigpit po yung aming ito ho'y security protocols. Ganun din po, kasama na pati yung sa health, pagsusuot po ng mask, pagpasok po ng building. Anumang reklamo, sumbong, bibigyan ng agarang aksyon at solusyon, mag-iisang pambansang sumbungan, serbisyo, tulong, tatak tulfo. Ito po ang hashtag ipabitag mo. Ngayon sa hashtag ipabitag mo. Yung nakilala niyang babae ay Uno Marketing, sir. Network. Unlimited network. Kumain po kami sa SM North. Akala niya, sir, totoong makikipag-date sa kanya. Yun pala, kukuha siya ng pera. Sistema kasi nila panluloko eh. Niluloko ko na yung sarili ko, tapos lulukohin ko pa yung ibang tao. Parang hindi kaya ng konsensya ko ba? Pag-renew ko po ng lisensya, may problema po kasi doon sa system nila. Tapos pinaluwas po ako dito sa central office para ayusin po yung violation ko. Wala naman po ako nung mga time na yun na 2018, nasa abroad po ako sa ibang bansa. Panawagan ko po sa Bitag, matulungan po akong makausap ang Alaska Milk Corporation kung ano po bang linaw about dun sa separation pay ko po kung meron o wala po akong makukuha. Si Supporto kaya ko po mismo ang nagturo sa amin na doon po kami maglagay. Wala po pa yata isang buwan. May dumating na po sa aming tao na galit sa akin. Ako po inireklamo ng may-ari po ng napatungan namin na puntong sa barangay at nagkaroon po kami ng kasulatan na kami po papalisin ngayon ng taon. Ang lahat ng yan iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Pambansang sumbong ipabitag mo! May nakilala siya sa dating app, Facebook dating app. Okay. Ay hindi niya alam na yung nakilala niyang babae ay Uno Marketing, sir. Networking. Unlimited network. Okay. Opportunities. Niyaya niyang makipag-date. Paano kayo nag-date sa barko ka? Di siya sa lupa. Nagkakontakto po kami ng sir. Nung nasa ikay nasa... Opo. Pagdating ko po sir, niyaya ko po siya. Kumain po kami sa SM North, tapos sabi niya, samahan mo ako, punta daw siya sa atin magpapaalam. Akala niya, sir, totoong makikipag-date sa kanya. Yun pala, kukuha siya ng pera. I like more shots of the SM North and I like more shots about the places. I'd like him to go around and a little tour. Let him go and let him talk about hit the cameras at SM North or walk around, let him tell a story while you're just simply following. Yung office po nila ay sa may West Insula, tapat po ng SM North, second floor. Uno po yung pangalan ng company nila. Sa akin, nasamahan ko daw siya na magpaalam sa atin niya na gumala daw kami. Tapos nung pagdating po namin dito, nung gabing yun, mga alas 9 ng gabi, ayun po, pinaligiran, nakaset up na po, 4 po sila na babae. Pinausap ako na sumali daw sa Unlimited Network of Opportunities daw po. Tapos ganito po yung nangyari kasi nga daw yung starting package daw po nila is 10,000. 10% lang daw yung effort ko, tapos sa kanila 90%. Magre-refer lang daw po ako, tapos sila na makikipag-usap sa mga connection ko po, prospect, mga kilala ko. Sistema kasi nila panluloko eh. Niluloko ko na yung sarili ko, tapos lulukohin ko pa yung ibang tao. Parang hindi kaya ng konsensya ko ba? Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Okay, interesting yung sumbong na huto mga bossing, August 22, 2022, August, nang makilala ni Voltaire ang Uno agent na si Evelyn Asunto sa Facebook, dating ito ho yung the dating apps ba to? Akala ko dating. Okay. February 2023, nakipagkita si Voltaire kay Evelyn sa SM North EDSA. Inaya siya ni Evelyn
na makipagkita sa SM North, EDSA. At buong akala ni Voltaire ay makikipag-date sa kanya si Evelyn. Subalit aalukin lang pala siya nito ng eto ho'y mga produkto siguro or whatever sa networking or ito'y referral. Nagulat na lamang daw siya nung pagkarating niya sa building, kinausap siya ng 3 babae. Inaalok na raw siya ng mga ito na sumali sa isang online business na kung saan maaari daw lumago ang kanyang pera. Hinikayat siya na magbigay ng 10,000 pesos para sa membership fee. Subalit, wala namang ibinigay na package. Tutulungan din daw siya ng mga ito para mapalago ang kanyang negosyo. Kahit nasa dagat daw siya, kikita pa rin daw siya. Inalok daw siya ng mga ito na maging sa business package na nagkakahalagang 140,000 pesos, glutathione, sabon, kape, stainless bracelet, pendant, at marami pang iba. Ayon kay Voltaire, pinabayaan na daw siya ng mga UNO agent na ito. Hindi na daw siya tinutulungan ng mga ito para mapalago ang kanyang kinuhang package. Kakasama natin ngayon live sa ating studio si Voltaire Kaintik. Magandang umaga sa iyo, Voltaire. Magandang umaga po, sir. Alright. Gusto ko lang alamin muna. So, ito'y kilala mo siya nung ikay nasa barko? Hindi po, sir. Sa bali nagkakilala po kami sa dating po, dating app. Kaya nga, nung ikay nasa barko pa? Opo. Okay, nasa barko ka pa sa dating apps. Hindi niya ba nasabi sa iyo, oy Voltaire, ako'y nga pala agent ng networking UNO? Hindi po, sir. OP system daw po sila, sir. Ano? OP system. 1% support system daw po sila. Tapos, ayun, pinapa-starting package niya ako ng 10,000. Okay. Pero nung ito ba yung nagkita kayo or nasa online pa lang? Nasa online pa po. Okay, nasa online pa lang naman. Ano bang, okay. Ano ba nagustuhan mo dyan sa kanya, siya o yung kanyang inaalok? Bali, sir, Kasi na dating apps, tama? Opo, dating apps. Oh, so dating apps, natural date yun. So, ibig mong sabihin, itong ikay nagrareklamo sa gusto mong sabihin na ikay na naisahan na akala mo date to, yun pala, abay member. Nagulat to Nagulat ka. paalam po siya, sir, na sa ate daw niya, nagagala daw kami. Yun pala, naka-set up na pala pagdating ko dun. Well, so ang buong akala mo, date. Opo. As in, kain-kain sa labas. Opo. As in, pasyal-pasyal. Pasyal, yun. As in, kuminsan, sabay liko. Okay, sabay liko, sa papunta dito sa iskap. Dito. Yung family rito, family roon, family dyan, kaya siya tawag family man. Opo. Iba naman yon. Para doon sa mga para doon sa mga DOM. Ginagamit sila ni Daisy na family dito, family dyan, family doon, family man. Ikaw naman, single man. Single man po. Kung kaya, ito man ang kanyang inalok sa iyo, dating muna. Pero nasa barko ka, hindi ka man nagtaka, ano ba itong sinasabi mo? Baka kasi hindi kayo nagkakaintindihan. Ikaw, ang gusto mo, siya. Pero siya naman, ang gusto niya, yung kanyang mga inaalok na produkto. Or maging member, yan naman ang gusto niyang i-alok sa'yo. So, 10,000 po yung ito, ikaw ang gusto ko, siya naman, gusto ka niya, dito ka. Siya, ikaw, gusto mo siya. Si Voltaire, gusto niyo si Evelyn na mag-date. Opo, so parang, si Evelyn naman, gusto ka dalhin dito sa negosyo. Iyan, business. So, medyo magulo. Ikaw ang gusto ko, siya naman sagot niya, gusto kita, kaya lang dito ka. parang Nalo ko na. Parang nakomportable siya kasi Bisaya din siya, sir. Okay, Bisaya. Parang Tapos ang galing makipag-chat, magaling siya pa pinag-aralan yung... So ano bang narareklamo mo? Narareklamo mo dahil di kayo natuloy ng date? Lintik na networking na to? Sagabal to? Bullshit na to? Sa halip na good time, ikaw na good time tuloy. Di ba? Kaya ako sinasabi sa iyo to, hindi naman ako pinagagaan ko lang sa iyo. Hindi sa pinagtatawanan ka. Nung kayo nasa dating apps pa lang, hindi naman siguro, ano ba na pag-uusapan ninyo?
getting to know each other? Wala po sir, regarding lang dun sa business, yung pinaalok-alok niya po lagi. So inaalok ka sa Yung business? alok-alok, ulit-ulit niya, tapos nag-video call siya. Di doon pa lang, di dapat, yun pala ang gusto niya sa iyo, Send po siya ng mga ganun. Opo. Kaya nga, parang siya, straightforward. So, umpisa pa lang, hindi, gusto kita, kaya kita, Di sir, tapos nun, pag uwi mo, balitaan mo ako, mag-date tayo, parang ganun. Niyaya na niya ako, tapos okay. parang pinapakita niya na parang ano din siya, ganun. Na ano? Parang gusto niya rin na makita kami. Sabik siya na makita ka. Opo, yun pala. Sabik ka na makita ka para maging member ka. Ganun. Opo, okay. So, iba yung sabik ka na makita kita dahil gusto kita eh. Matagal na tayo nag-uusap, ngayon lang kita makikita, personal, or gusto kitang makita talaga sa totoo. Nakakain tayo sa labas, lakad-lakad tayo. Pero dito sa kanya, hindi yan. Sabik akong makita kita kasi aalukin kita. Ito na yung panahon na para mag-invest ka, para maging business partner kita, or maging kabahagi ka ng aming networking. Kung kaya't yun ang gusto niya. Hindi kaya naging malinaw sa iyon kasi baka iba yung pakay mo, baka iba yung pagkaintindi mo na siya naman ay business lang siya. Trabaho lang sa kanya. Ikaw naman, business, ikaw naman, hindi ko alam kung business o siya talaga ang... ano ba talaga ang gusto mo? Siya o yung business niya? Wala pong balak sa business. Wala kang balak sa business. Opo, sir, tinatanggihan ko siya, wala akong balak kasi nga uwi ako sa uwi ako sa Leyte. Okay. Sabihan ko siya. Tapos doon na sir, nakaset up na, pinipilit ako ng mga upline niya, sir. Okay, sandali muna, bago tayo pumunta riyan. Kasi sabi mo, nang nasa barko ka pa lang, lagi kayo nag-uusap sa... nagchat-chat, sir. Video call kami. Video call. So, sir, ito ganyan. Sige. So, sa video call, hindi mo ba ninilaw? Tsaka na yan, hindi ako interesado sa business mo. Opo, sinabi ko na po yan sa kanya, sir. So, okay. So, sinabi mo na hindi ako interesado sa business mo. Opo, sinabi ko na po yan sa kanya. Oo, sinabi mo. So, nung nagkita po kami, sir, nung kumain po ako sa SM, inulit na rin po niya. Ayaw mo talaga, sir, ganito, ganyan. Sige. Tapos, pagkatapos po namin kumain, sir, ayun na po, samahan mo ako, punta tayo dun sa ate ko, magpapaalam ako na lalabas tayo. Tapos yun po, pagdating po namin dun, sir, dun po kami sa may 7-Eleven labas, nung gabi po noon, ayun po, bigla na po pumunta yung mga kasama niya, sir, babae, si Miss Jenalyn, tsaka yung Vanessa po. So, ito yung ate niya po. So, nagalit ka dahil may mga asungot hindi nala? Sir? Nagalit ka ngayon dahil may asungot kang dinala sa halip na maging private yung conversation, naging crowd. Opo, sir. Okay. So, gusto mong private, tayo lang dalawa. Bakit ka naman nagsasama naman? Pero, ayan, happy ka. Kasama ka ba dyan? Ayun na po, sir. Yung nagbayad na po ako nung yung 140,000, sir. So, saan ka dyan? Ayun po. Saan? Tabi ni Miss Ginalyn. Ayun yung sa center table? Ayun po. Opo. Okay, yung sa dulo, nakataas pa yung, yung Red Horse? Opo, yun sir. Nung sa 22 na po yan, sir. So, siya yung sa dulo, kayo sa bandang dulo? Opo, yun yung... So, itong mga lalaki na to, tropa mo? Alin po, sir, yan? Itong mga... Yung 4 na lalaki? Oo. Mga member po yan, sir. Itong mga babae na to? Mga member din. Yung mga nakapula doon sa dulo, pinaligiran ka, member din? Ayun din po? Oo. Hindi po yan. Iba na. So, diyan lahat. Opo, yun sa... So, pinaka-upline po niyan ito, yung manungsong... So, tanong ko lang sa'yo, ano bang problema mo? Mukhang masaya ka naman dyan. Sir? Mukhang masaya ka doon sa dulo. I-close up mo nga. Mukhang masaya ka naman doon sa dulo sa picture, na taas mo pa nga ang bote, doon kayong dalawa, center table pa kayo. Ayun. Okay. So, mukhang masaya ka naman. So, anong matutulong ko sa iyo? Sir, pang gusto ko po, sir, na sir, yun, ma-refund po yung sir. Okay. So, nakabayad ka? Yes, sir. Worth 150,000 po. Tapos yung receipt na binigay, wala po silang binigay na receipt nung nakuha po yung products. Tapos, chinat ko po yung Evelyn. Okay, sandali muna, bago muna tayo pupunta. Iimbestigahan na kita, ano? Sige po, sir. Iimbestigahan na ako. Matapos yung sinasabing gabing yan na kayo nagsasama-sama, dito naman sa picture na ito, okay? Okay, sandali, Pakita nga natin yung 150,000 na makita natin dito. Nakita ko kanina. Yan. Lakihan nga yan. Can we have that big picture? Mukhang happy ka naman, Team Seaman. 150,000 worth of accounts. So, dollar pa yung you're wagging a dollar bill na yan binigay mo galing sa kanila. Po kami sa sir, sa Starbucks, sir, na in-explain. Okay, sandali muna. Hindi na ako nakikipagkwentuhan sa iyo eh. Kasi pag nagkwentuhan tayo, na-excite ka eh. Apo. Ako nag-iimbestiga na ako. Kasi dito sa parting to,
mukhang willing ka naman doon sa... Paano kita matutulungan kung kanya naman ang nakita mo na ikaw pa mismo, estilo nila, talagang ginagawang abaniko Sila yun. nag-ano po sa akin, nag-utos sir, na smile ka sir, ganito, selfie tayo para para maengganyo daw yung mga ano. O, sa makatuwid, na-recruit ka na. Sir? Na-recruit ka. Nang ganoon po. Oo, ni-recruit ka nila. So, recruitment ang ginawa rito. Ibig sabihin, sa umpisa pa lang, habang kayo'y nasa dating apps, ibig mong sabihin, napakaswabe nitong ginawa sa'yo. Yung kanilang mga recruiters, yung kanilang mga members, pag may itsura, pupunta ng dating apps, maghahanap sila ng kadate. Ganun ba nangyari? Sir, ganun Paano mo, sige, ganito, ano? Gusto ko marinig sa iyo kasi baka may ibang mga, parang ikaw ngayon ay nagre-reklamo. At ang reklamo mo rito, na-denggoy ka, naisahan ka. Kasi ang pakay mo sa dating apps, gusto mo lang mag-date. Tama? Opo, so sir, nakita mo sa dating apps. Opo, sir. Sa dami-dami ng babae sa dating apps, bakit siyang napili mo? Ano kasi sir, Bisaya ba? Tas din siya makipag-chat, opo. Okay, so... May sense, kausap. Siyempre, hindi mo pa, picture pa muna mamimili ka muna ng mga picture sa gallery, tama? Opo. So, anong una, hindi mo pa siya nakakausap? Ito, willing to date. So, nakita mo siya. Yan ba ang picture niya sa dating apps? Hindi po sir, pa po yung mga picture niya sir. So, kasi sa akin, siyempre, pag nasa dating apps ka, maaakit ka, pipiliin mo muna yung sinong, kung sino yung type mo. Okay? Kung sino yung pwedeng makadate mo rito. Tama? Yes po sir. So, ibig mong sabihin, pati ngayon ang dating apps, pinasok na ng uno? Yes po sir, ganun. So sa anumang kadahilanan, nagagalit ka kasi parang hindi mo pa rin matanggap na ang gusto mo ay date, gusto mong magkaroon ng girlfriend, siya naman, gusto ka niya makilala para ma-recruit at isama doon sa sinasabing membership na ikaw ay magiging downline. Opo, na magre-recruit ka, palakuhin mo. Kasi ang gagawin mo ngayon, magre-recruit ka rin, doon mo babawiin yung nawala sa iyo. Kung gusto mo makakuha yung perang iginugol mo na 150,000, parang binili mo to, ang produkto mo. Nasaan ngayon ang mga produktong ibinili mo? Andiyan po sir, worth ano lang po yun sir, 140,000. Yung sa starting package na 10,000 po sir, wala po silang binigay. Tapos wala pong receipt sir. Tapos sabi nila, i-guide daw nila ako tapos tutulungan sa business. Ayun po sir, bigla po iniwan nila sa ere. Parang ano lang sila sa umpisa sir. Sige. So nagka-interest ka rin sa sa networking na to? Galing mo nilang ano sir, hindi mo ako sinasagot eh. Sagutin mo muna ako kasi nag-iimbestiga na ako. Apo sir. So nagka-interest ka rin sa negosyo kasi hindi ka naman siguro magluluwal ng pera kung hindi ka Doon po ako naluwal sa dun sa Starbucks sir na pinaliwanag sir ng step 2 na business package na malaki daw tsaka mabilis daw po yung kitaan. Mag-earn ka daw ng 6.7 million a month. Okay, ganun kalaki. Tapos mag-recruit ka lang daw po ng 4 na tao. Tapos sila na daw bahala po. Tapos sinabi din po nila sir na ikaw sir, kung whereas yung pera mo ilalagay mo sa bangko, hindi daw po tutubo. Whereas kung dito daw sa system, i-invest ko daw yung pera ko, tutubo daw po sir kasi ma-assure nila sir na sila daw po yung manage ng negosyo ko po. Ayun po yung sinabi nila. Kaya yun, dun sir, parang naano ko sir, na parang ayaw ko rin kasi na yung pera ko naubos lang sa wala. Kasi sabi nila, investment daw po eh. Tapos lifetime business din daw po sila. Alam mo, ganyan normally yung mga pag nasa networking. Karamihan sa mga networking talagang aakitin kanila. Lahat na ipapangako, yung burak magiging tubig na dinaig pa sa mineral. So, nagka-interest ka, hindi kita masisisi. So, nag-umpisa muna sa dating at pagkatapos, ginood time ka nila, parang ganun ang dating, ginood time ka nila, pinagtulungan ka nila, pero tulungan mo nila ako sa bakit hindi ka lang tumalikod sa baylayas? Kung talagang, kasi ganito, may choice ka eh. Una sa lahat, ito yung sasabihin ko sa'yo, no? Hindi kaya ang lapit sa akin kasi parang masama ang loob mo, hindi mo naging girlfriend tong siya. No? Hindi po yun sir. So anong reklamo mo? Dahil nirereklamo mo dahil hindi na si Evelyn, nirereklamo na yung networking company? Sir? Sino bang nirereklamo mo? Si Evelyn na ahente ng sinasabing uno or yung uno na ang nirereklamo mo?
Bali sila po sir, yung grupo na yun, yung mga tao na yun. Sila So, po ang nung- narereklamo mo ngayon ay yung mismong networking company. Opo sir. So, kung narereklamo mo ngayon ang unlimited network of opportunities ang UNO, matagal na yan eh. Marami ng sumbong dyan eh. Opo sir. Palagay ko, pati si Manny Pacquiao nung araw, kung hindi ako nagkakamali, matagal na yan eh. Opo sir. Ewan ko nga kung bakit hanggang ngayon, buhay pa yung mga yan eh. Grabe sir. Panahon pa ng kapong-kopong, panahon wala pa ako sa TV5 nung araw eh. Pumasok ang TV5, 2010, 2011. Eh, sa kabilang stasyon pa ako nung araw doon sa isang stasyon na bago ako pumasok ng TV5. Eh, sa pang-umaga ko, nirereklamo na to eh. Ngayon, kaya ang pagkaintindi ko, pag mga ganong klase mga networking na yan, wala na, Hindi na po- 4 na taon lang yan na nabubuwag na yan. Pero matibay talaga ito siguro. Matibay din yung kanilang mga estilo ng base doon sa sinasabi. Matibay yung kanilang sikmura. Matibay din kanilang mga bituka. Buo ang kanilang loob na kaya dumadami yung mga kanilang nare-recruit. So, nagre-reklamo ka ba dahil na-recruit ka, nanaloko ka, or nare-reklamo mo yung agent? Yung agent po sir. Okay. So, hindi mo nare-reklamo yung UNO, yung agent, dahil hindi mo siya naging girlfriend? Hindi po. Tanong, diretso. Real talk tayo. Lalaki ako eh. Opo. Yung sila, yung as a group sir, kasi sila po ng loko. Sandali. Sir? May girlfriend ka ba? Opo, Wala? may girlfriend po ako yun sir. Okay. Paano ko nalaman ng girlfriend mo na gusto mo makipag-date? Dating apps yan eh. Sir? May girlfriend ka pala. Ba't Anong ka time na yun, wala pa po akong girlfriend. Oo, ngayon may girlfriend ka na. Opo. So, galit ba yung girlfriend mo dahil nalaman niya to? Ay, hindi naman sir, kasi Sigurado hindi ko na po. magagalit sa'yo ngayon to dahil nagpatulfo ka, nagpabitag ka. At nakita ngayon eh, okay ba sa'yo? Sabihin mo muna sa girlfriend mo, sweetheart, sorry not to hurt you. Kasi ako, nalilito ako ngayon. Ano ba ang gusto mong gawin ko? Nagagalit ka roon sa agent o nagagalit ka roon sa UNO? Sa UNO sir. Ayun, malinaw. So, hindi ka nagagalit doon kay girl kasi na-recruit ka. Pero ang pakay mo talaga si girl, pero mas magaling si girl sa iyo, suabe ang kanyang pananalita, kaya napunta ka sa UNO. Bakit hindi ka nagrereklamo doon sa UNO? O si girl ang nare-reklamo mo? Nalilito ako. Sino ba talagang gusto mong... Ayun po sir, nung ano Sino sir, ba talaga ang gusto mong trabahuin namin dito? Sino bang pinabibitag mo? Si girl or si UNO? si UNO sir. Si UNO. Okay, ligtas si girl dito. Sige. Tinawagan kasi kanina, okay? Let's see kung anong aksyon na ginawa natin na dito. Okay? Well, nakausap ng bitag ang isa sa mga narareklamong agent ng UNO na si Eric Manungsong. Hindi raw nila niloko at pinilit si Voltaire. Kusa raw ito binigay ang kanyang pera. Lasing na lasing daw si Voltaire nung araw na nagkita sila. Kaya't maaaring nawala ang kanyang package sa membership. Hindi raw maibabalik ang pera ni Voltaire sa kadahilanang natumbasan na nila ito kaakibat na mga produkto. Sa katunayan, may cheque si Voltaire sa kanilang opisina nagkakahalagang 14,000 pesos. Ito raw ang kinita ni Voltaire sa kanyang ipinasok na pera sa UNO. So interest mo yan. So may 14,000 pesos ka. Return of ano daw yun, investment eh. Sabi nila 14,500, ngayon 40,000 na lang. 14. Di po ako nalasing nun sir. Ibig sabihin yan ng 14,000, ikaw kasi ganito, Voltaire, no? Apo. Kaya kita tinatanong ng husto, ano? Kasi sa umpisa pa lang, ako yung nagsusuri, baka kasi narereklamo mo si babae, yung kadate mo. Apo sir. Kaya lang, ang kadate mo, parang linalabas, ginamit niya, inakit ka, dinala ka niya sa mga katropa niya, at katropa niya, pinagkaisahan ka, tapos nilasing ka, nakipag-inuman ka, total masaya ka naman. Hindi po ko lasing niya sir. Actually, itong Eric, yung Jeneline na yun, gusto pa niya sir na mag-invest ako ng 80,000. Lagyan ko doon ng 4 na accounts yung tatay ko, tapos 4 na accounts doon daw yung mama ko. Pinipilit nila ako na mag-invest ulit ng 80,000. Alam mo, nasa sayo naman ang choice eh. Kung Opo, sir. Kaya din ako nag-ano nun. Sabi ko, pas na ako. So anong gusto mong gawin natin ngayon? Diretso ka na sa akin. Marami ka ng kwento sa akin eh. Parang ma-refund sir, yung pera po na ano po sir sa akin. ma-refund. Okay. Tawagan mo nga to si Manungsong. Ano? Manungsong? Manungsong. Okay, Pinaka-apply nila. sige, apply dito si Manungsong. Tingnan ko kung sasagot nga to si Eric Manungsong. Tingnan natin.
O, tinatawagan muna natin tong uno. Kung sakaling di natin matatapos to, tatawagan namin to. Ikaw kasi, ganito lang sitwasyon, ano? Dinadial natin. May choice ka naman dito kung ayaw mo Ba't ka nagpaloko? Sinabi ko na po, sir, napag-isip ko. Bakit? Tinutukan Sinabi ka ba? sinabi ko po sa... Sandali. Tinutukan ka ba ng kutsilyo? Hindi naman po. Tinutukan ka ba ng baril sa ulo? Hindi naman po. Sinabi ba nila, pag hindi ka umalis, pag umalis ka, sasaktan ka namin, lulumpungin ka namin, be-baseball bat ka namin, sasaksakin ka namin, eye-speaking ka namin, gigripuhan ka namin sa tagiliran mo. Maniniwala ako ron. Pero dito sa parting to, kusang loob kang nag-invest ka, naglagay ka ng pera, kilasing ka kay hindi, nag-invest ka roon. Starbucks po, sir, di po ako lasing, sir. Sa Starbucks. May palibre mas lang kape, tsaka ano doon. Kasi ganito, ano? Kaya kita iniimbestigahan para maintindihan. So, ang narereklamo yung mga uno. Opo, sir, yung uno. Sige. Makinig kayo dyan sa uno, ha? Sige, pakita natin yung uno ngayon ito. Kahit itong mga grupo na to, sige, pakita natin. Balasubas eh. Balasubas dahil naisahan ka. Opo. O naisahan ka talaga. Okay, sige. Ipakita natin dito. Ipakita natin ang grupo na to. Sige, buong picture. Teka muna. Bakit if close up? Yung wide shot. Makita ko lahat nakikita natin dito. Hindi po pwedeng maisasalba tayo. Okay, ganito. Kayong mga nasa picture na yan, simula dito sa naka-baseball bat, puro naka-baseball cap, dalawa, at yung mga nagtataasa ng inumin, sino nagbayad yan? Nagbayad Sino po. nagbayad niyang libre? Ikaw o kayo? Ito. Okay, Itong sige. Marie Chris, siya sa pera ko po, sir eh. Sino ang nagbayad ng palibreng painom pagkain? Sila po. Sila Po, sir. Wala po binayaran So, kahit wala piso. kang binayaran? Wala po. Okay. So, sumakay ka lang, nakipag-inuman ka sa kanila. Opo, sir. Pagkatapos namin sa Starbucks, sir, pagkatapos pinalitan ng dollars, Sandali. Na-excite ka, na-excited. Mukha sir, atang may tama ka dito sa girl talaga eh. Na luhaang lumalapit ka sa amin, bitter ka kasi ampalayang ginangyayari sa iyo. Bossing, sandali muna. sir po. Tinatawagan natin si Masungsong, hindi na natin makakontakto. Alam mo, ito ngayon, kinakabahan na sila ngayon pag sila pumasok ngayon sa bitag. Kayo sa uno, makinig kayo, ano? Ayaw ko kayong husgahan sa uno, yung unlimited network of opportunities. I'm not gonna judge you, but listen carefully. Sa susunod, nare-reklamo kayo, may dahilan kayong sagutin to kung ayaw nyo. Kasi kung ganyan ang sitwasyon ninyo, hindi magandang publicity ito. Hindi nyo po pwede. Kayo yung estilo ninyo nung araw pa. Lahat ng mga bata na inire-recruit ninyo, alam kong history ninyo, alam kong mga tabas na mukha ng mga miyembro ninyo, umayos kayo ha. Ang estilo ninyo, mga bata, hinihikayat nyo sa pera, winawagayway yung mga bulig-bulig na pera, at kunyari poposing sa sasakyan. Ginagawa niyo materyoso, akala ninyo sa mundong ito, magaling ka. So, kinakailangan sweatik ka. Kinakailangan magaling ka sa pagdating sa pananalita para makadugas. Ganyan ang sinasabi nung araw. So, ngayon, may isa rito na medyo ewan na bakit lumapit sa amin na ang gusto niya lamang ay yung agent ninyo ay bakit siya napunta roon. So, ngayon, ganito ang sasabihin ko sa iyo. Tatrabahuin natin to. Magkukwento ka sa akin kasi nung una hindi masyado malinaw. So, lahat kayo sa uno, may karapatan kayong sumagot. Sagutin to kung sino man. Kataas-taasan ninyo sa inyong pinaka-founder, kung sino man yung emeritus ninyo dyan, founder and chairman ninyo dyan sa Lintec na uno na yan. Makinig kayo, nare-reklamo kayo. May karapatan kayong sumagot. Kung ayaw nyo, wala kaming pakialam sa inyo. At may nagre-reklamong dinugas nyo raw, parang din lang, 150,000, pero wala naman daw, ano sa 150,000? Walang value yun? Wala po, sir. Bonus lang daw po yung products kasi nakafocus na lang daw doon sa pagre-recruit ng tao po, sir. Makinig. Base doon sa sinasabi na nagre-reklamo sa inyo, puro kayo recruitment, illegal yan, ha? Kung kayo mga network of opportunities, meron kayong katumbas na produkto, hindi kayo pwedeng kumuha ng interest, hindi kayo kumuha ng investment sa pamamagitan ng pera tapos pekeng resibo, bawal yan. Pag kayo trinabaho namin, masisira ka talaga, magbubulwa ka ng mga laman loob ninyo dyan, kung anong laman loob ninyo, maayos kayo. So, ganito ang gagawin natin, hindi pa tayo tapos. So, uno, you are now on our list and you have the right na sumagot. At kinakailangan sagutin nyo to kasi pag bumisita kami sa inyo, baka kayo mga magtatakbuhan.
I do not expect na sasagot to ngayon sila. Sigurado ako magtatago na sila para mga daga na nakakita ng lintik na pusa. So, yung mga pictures na yan, ikaw nagre-reklamo. Meron ka ba man lang official receipt or yung resibo or mga resibo, hawakan mo yan? Opo, sir. Nasaan yung resibo mo kahit man lang Wala, di po binigay, sir, yung resibo. Balit sinend niya lang sa messenger ng Evelyn. So, send sa messenger. So, saan mo hinulog yung pera? Sir, doon, si Evelyn nagdala, tapos pumunta po kami doon sa main office, binayad niya doon, tapos binigay yung products, tapos walang resibo na binigay po, So, sir. hindi nag-i-issue ng resibo? Wala po. Kailan nangyari ito? February 22 po, sir. Itong taon na to? Opo, this Sa year susunod, po. wag ka ng eng-eng, ha? Yes po, sir. Kasi bawal ang Lesson learned. eng-eng sa amin. Kasi dito, umamin ka ng pagkakamali mo. Iba yung pakay mo, si girl, tapos napilitan ka magnegosyo, tumatakbo ka sa amin. Salamat naman, tumakbo ka sa amin kahit si Opo, girl ang sir. pakay mo. Mabantot yung estilo ng ginawa ng UNO dahil recruitment yan. Bakit? Ang totoong opportunity ay meron kang serbisyong i-alok, hindi investment. Uno, wala kayong karapatan kumuha ng investment, pera, tapos hindi kayo nag-i-issue ng resibo kung nagbayad ito, diretso sa inyong headquarters. Obligasyon ng inyong headquarters na meron kayong nakalatatak na official receipt para sa BIR na tumanggap kayo ng 150,000 diretso sa inyong tanggapan. Kapag wala, talagang ay sos, Mariosep, malilintikan kayo ng BIR niyan. Alright? So, ilalarga kita rito, iimbestigahan ka pa namin. Uno, humanda na kayo. 1, 2, 3, magbabalik po kami. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Serbisyo, pag-iimbestiga, tulong, may tatak Tulfo. Ako po si Ben Tulfo, #ipabitag mo. Susunod, Pagre-renew ko po ng lisensya, may problema po kasi doon sa system nila. Tapos pinaluwas po ako dito sa central office para ayusin po yung violation ko. Wala naman po ako ng mga time na yun na 2018, nasa abroad po ako sa ibang bansa. ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Dumulog po ako sa pagre-renew ko po ng lisensya. May problema po kasi doon sa system nila. Tapos pinaluwas po ako dito sa central office para ayusin po yung violation ko. Kaso po, nakita ko po doon sa resibo, restriction ko lang po ay 2. Pero yung nasa sa resibo po, dump truck po yung nasa sa ano. Kaso pinagbabayad po ako ng 1.5 kada isang huli. 2 po yung huli na yon. Wala naman po akong may babayad para doon. Wala naman po ako ng mga time na yun na 2018, nasa abroad po ako sa ibang bansa. Pina-early renewal ko po kasi po alis po ako ngayong April 20. Sa LTO po na humahawak sa akin, kompleto naman po yung papeles na ipiniresenta. Bakit naman po ganun pagbabayaran pa po ninyo ako ng 1,568 kada isang huli? Hindi naman po ako may kasalanan. Sir Bentul po, sana po matulungan po ninyo ako sa problema kong ito. Maraming salamat po. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa #ipabitag mo. Ito po, imbestigahan ho natin dahil sinasabi niya na magpa-renew siya ng kanyang driver license, expiration date ng kanyang lisensya, October 2023. Pero sinasabi niya ay wala raw siya rito yung mga panahon na sinasabing huli. Ayun ang sinasabi niya, kaya imbestigahan natin. Makakasama natin live ngayon mga boss. Ito nagre-reklamo. Si Noel Recto. Magandang umaga sa iyo, Noel. Magandang umaga, Sir Rapi. Ben po. Okay lang, Rapi, Erwin, Ben. Basta, sige, nalilito na sila sa amin. Okay, anyway, ganito. Gusto mo sabihin na wala ka rito, yung mga ticket mo, yung nahuli sa iyo, ng mga araw na wala ka, nasa bansa ka, sa ibang bansa? Yes, sir. Wala po ako doon nung araw na yun kasi po nung January 14, 2018, umalis po ako ng Pilipinas sa papuntang Kuwait. January 14, 2018 sa Kuwait ka. Anong araw ka nakaalis? Anong araw ka na dumating ng Kuwait? Bali po, noon din pong araw na yun. Tapos po, nag-connecting flight po ako ng... Alright. Sa makatuwid, nasa Kuwait ka? Nag-connecting flight po ako. Nasa Kuwait, connecting flight ka. Bumalik ka ba ng Pilipinas agad? Or Hindi baka? po. Nandun ka?
Nagtrabaho po ako sa Qatar. Qatar po. Alright, sige, ganito ano? Para mabilisan. O ilang taong ka? Simula nung umalis ka ng January 14, 2018, kailan ka bumalik? Bumalik po ako ng December 30, 2018 po. So bumalik ka ng December 30, 2018. Wala pang isang taon. Sa ticket mo, anong nakasabi ron? Anong araw yung huli mo? Kasi may ticket na binibigay Ang ticket sila. po nakalagay po doon, August 8. August 8 and Patingin nga muna. 2018. Sandali muna, titingnan ko lang kasi parang mahirap na yung nakalagay dito. Gusto mo sabihin na August na huli ka, nang ikay bumalik ka. So wala ka rito sa bansa Wala ng po. January 14, 2018. Bumalik ka hanggang nung bumalik ka na lang ng December 30. Yes, sir. At saka nandito ka. So yung mga panahon ng Agosto, nasa bansang Qatar po ako. Qatar ka. So sinasabi sa ticket, okay, na nahuli ka sa SETEX Yes, sir. August 8, 2018. Yes, Tama? sir. Tama. Ano ba dating trabaho mo? Dati po ako jeepney driver po sa Batangas. Alright, so ito parte na to, bakit, ano ba to? Pangalan mo ba to? Or baka, nawala ba ang lisensya mo dati? Hindi po naman nawawala. Nasa sa akin po sa katunayan yung So, lisensya saan ko. ang galing tong mga sinasabing valid for overloading? Ito yung last August 18 sa SETEX na huli, PORAC. Yun nga po ang pinagtataka ko kasi hindi naman po ako drive ng truck at saka po dos lang Okay. po yung restriction code po. Alright, sige. August 8, 2018, overloading ang gamit ng isang Futon 12-wheeler truck. Ikaw ba'y nagmaneho rito dating kumpanya, Futon? Hindi po. August 10, 2018, overloading gamit ang 12-wheeler dump truck. Hindi po. 1,568 pesos ang multa kada violation. Ang kanyang kinakailangan bayaran. Ayon kay Noel, kaduda-duda ng kanyang mga violation nasa ibang bansa siya ng panahong yon. Ayon kay Roel, January 14, 2018, umalis siya ng Pilipinas, papuntang Kuwait. December 30, 2018, umuwi siya ng Pilipinas. Entonces, simula Enero 2018 hanggang December 30, 2018, nasa labas siya ng bansa. At buong taon, tapos siya'y nahuli, kaduda-duda rito, siya'y nahuli ng December 8, sunod-sunod August 8, nasa ibang bansa siya. Kung yan ay sinasabi talaga rito, 15 years na siya being foreman. Ayan, then August 8, 10, 2018. So ito po yung mga sinasabing ticket na huli sa iyo at yan ay yung pati yung sasakyan. So, entonces, ang ibig sabihin, pwede bang tawagan muna rito yung LTO kung kinakailangan imbestigahan to? Mayroon ba tayong dito sa LTO? Nakausap ng BITAG investigators ang isa sa mga staff ng Central LTO. Ayon sa kanila ay binabacktrack. Binabalikan nila, chinecheck nila kung talagang may violation si Noel Recto. Ganito, ano? Sige, dadial muna natin to kasi baka mga sangkatarbang mga katarantaduhan itong ginagawa nung sa lugar na kung saan doon, kung parang nahuli ka sa PORAC, Pampanga yan, ang nakahuli sa iyo rito. Parang lumalabas 2 beses, mga taga Region 3. Gusto mo sabihin, mga tarantado, mga nakahuli sa rito. Na mga, sino bang, kaninong ticket ba to? Sa Law Enforcement Service ng LTO? Hindi ko lang po alam kasi nung... Sige, di bali, wala kang alam dahil wala ka sa bansa. Paano mo nakuha yung ticket na magpa-renew ka ng lisensya at saka palang binigay ito? Tama? Opo. Nung... Okay, tingnan natin. Nasa LTO, sino bang kakausap natin? Nasa linya ng telepono, kung sino mga makakausap natin dito, wala akong pangalan. Ang pangalan nito, LTO Central Office. Si Marvin. Marvin sino? Okay, bilis. Marvin lang? Wala bang apelyido tong Marvin na to? Sa linya ng telepono si Marvin na walang apelyido. Marvin, magandang umaga. Hello po, magandang umaga po. May apelyido ka ba, Marvin? Meron po, sir. Bakit hindi mo binibigyan ang apelyido mo sa amin? Sa Bali, Bentul? sir, sa... Apa no? Marvin. Okay, sir. Wait lang, sir, regarding sa... Sandali, Marvin. Anong apelyido mo? Si Ben Tulfo ang kausap mo. Naka-live tayo. Si Marvin Solito po, sir. Marvin Solito, naka-live tayo sa IBC TV 13 at sa CLTV 36. Live tayo, Marvin Solito. Sa susunod, pag tinawagan ka namin, huwag ka magbibigay ng first name mo. May apelyido ka. Okay? So, Solito. Okay, sir. Sir, yes po. Okay, gusto kong sagutin mo lang dito. Nagre-reklamong isang OFW no, pumunta sa amin dito.
At Yes, sir. kini-question yung mga ticket na nahuli raw siya, samantala nandun siya sa ibang bansa, magpapatunay siya sa kanyang ticket na bumalik siya ng December 30, 2018, umalis siya ng January 14, 2018, nakabalik na siya ng December 30, 2018. Ang katakataka rito na medyo kalokohan ata to, paano mo mahuhuli yung isang tao nasa ibang bansa? Ang mga date na nahuli siya, August 8, 2018 sa SCTEC sa may Porac. Tapos August, tapos again August 10, 2018. Ganun din. May oras pa kunyari. 2000, parang 100 hours pa to. Hindi ko maintindihan tong katarun. Okay, ngayon. Tapos yung isa naman, tingnan muna natin. 2000, yung August 8, 1700 hours. So, ito ba ganun mga ticket po to ng LTO? Ayun sir, about po sa concern sir, malinaw naman po na So in other words, law enforcement service ng LTO to, tama? Opo sir. Okay. But sir, yung tong katawag dito po, yung line po na to is sa Central Command Center sir. Bali sir. Okay, ganito muna. Marvin, sandali muna. Okay. Makakatulong ka sa amin, di naman nagmamadali lang ako kasi marami pa rin nagrereklamo sa mabilisan lang to. Marvin, si Ben Tulfo ang kausap mo, nag-iimbestiga kami kasi malaking inhustisya at talagang sinasabi natin, malaking inhustisya, malaking kapalpakan, malaking siguro dito negligence at hindi po tama na kung ito'y mapapatunayan namin sa inyo na nag-i-issue ng ticket yung mga law enforcers ninyo dyan sa LTO ng katarantaduhan. Kasi nagpapakita mismo ang siya'y pumunta pa siya dyan sa main office at hindi marirenew ang kanyang driver license. Aalis siya ngayon ng bansa na may ticket siya na kahit nandoon siya sa ibang bansa, paano nangyari ito? Baka gawa-gawa lang ng mga enforcer ninyo para makakuha lang ng quota nang huhuli sila. Di kaya? Opo sir, noted po sir. Noted. Po, iniimbestigahan po din po nila yung nangyari sir. Okay. Bakit ikaw ang sumasagot sa akin na parang wala ka naman magagawa? Bali sir, isa po kami sa tanggapan ng LTO sa 24/7 po Central Command Center. Nire-raise po ng inyong staff itong concern na research personnel na makakausap. Ganito ang aking gagawin sa iyo, Marvin. I need you to follow the instructions I'm telling you kasi magsaservisyo publiko kami, no? Okay. Etong pobreng OFW, babalik siya sa 20 ng Abril. Kulang ng oras ay. Now, I am now instructing you, if at all possible, public office is public trust. Nasa serbisyo ka ng pamahalaan, DOTC sa ilalim yan ng LTO. So I want you to do this. Do this for me. Do this for me. Read my lips. Do this for me. Buisit ako sa mga pekendos na ticket na binibigay ninyo sa mga pobreng hindi naman talaga wala rito pagkatapos i-issue ninyo ng ticket. Pobre tumakbo sa amin. Hindi nyo sila pinakikinggan. Pinoprotesta niya. Kayo ang magpapatunay na nandito siya. Siya idedepensa niya ang sarili niya sa pamamagitan ng papapakita ng ebidensya na wala siya sa bansa. The burden of proof, yung pagpapatunay ay sa inyo. Huwag niyong bibigyan ng lintek na pekendos ng mga ticket ninyo. Wala akong pakialam kung sinong head ninyo dyan sa LTO kahit na umabot sa DOTR na kinakailan ayusin nyo to. Ikaw, ang kausap namin, Marvin Solido. Babalikan ka namin mamayang hapon bago mag-alas 5. May update na kami rito. You get me, Marvin? Okay, sir. Noted po. Now, military na ang dating ko sa iyo. Okay? You follow this. I don't care kung nakikinig sa ating LTO, DOTR. Para sa akin, ayaw na ayaw ko yung mga OFW natin na bibigyan ninyo ng mga pekendo o peking ng mga ticket. Hindi ko maintindihan kung anong gusto niyo palabasin. Kung hindi to, kung totoo, kung mapapatunayan naman na hindi totoo, gusto kong makita kung sino yung ahente ninyo nag-issue nito, isasampal ko sa mukha niya. Kasi patutunayan namin na wala rito yung pobre nasa ibang bansa. So, kung sino man tong nag-issue nito na may kopya kami, tawagin ninyo, pag nanghimasok na kami, hindi kami nagbibiro. Huwag nyo lang isipin na pag ito'y nakaabot doon sa Senate, ipapatawag kayo isa-isa, baka kasi gumagawa na kayo ng mga panluloko doon sa mga taong para lang nagmamadali kayo mag-issue ng maraming ticket na hindi totoo. Overloading. Paano mag-overloading? Sino yung driver na nahuli ninyo?
Okay po, Eh, sir. yung pobre nasa ibang bansa. So ikaw, nagtataka ka ba ngayon, Marvin? Sige, ako ay nakikiusap sa iyo. Hindi ba kataka-taka pag ganitong klaseng mga sitwasyon na narareklamo kayo, OFW, wala rito, may ticket siya, mapapakita niya, pati yung passport niya, kung kailan siya dumating, kailan siya umalis? Opo, sir. Yes po. Hindi ka ba nagtataka? Nakakapagtaka nga po yun, sir. Tama po. Oh, Marvin, tingnan mo kung sino yung apprehending, o kung sino man yung traffic officer na isinulat ang pangalan nitong pobre. Okay, sir. Noted po. Okay? Noted. Yes, sir. Yes, sir. Well, I want you to report to us in the name of public service. Public office is public trust. So, tutuwirin nyo to. Yes, sir. Opo. Na, Hanggat maaari, yes, sir. pakisabi Dapat na lang sa mga law enforcement service ninyo dyan sa LTO, nakamasid kami sa bitag. Hindi namin gusto yung mga ganitong klaseng gawain. You're Okay, accusing. Nagpapataw kayo ng mga kumbaga ticket sa mga pobreng wala naman dito. Malaking ito. Pag nalaman to ni Tol Rafi, naku, yari kayo. Umayos na kayo. So, 5 o'clock, I'm gonna call you again. Kasi kung hindi, pupuntahan ka namin dyan sa central office, hindi ka magbibiro. So tell your superior, tell kung sino dyan pinakamataas ninyo, ala akong pakialam, get this over with, get me some update mamaya, alas 5, 5 o'clock, sharp. Okay, sir. Noted Alright, po. Thank sige. you. O, ganun Okay lang po. gagawin natin, ha? Nakita ko naman sa passport mo, kung kailan ka dumating, umalis ka, paano nabibigyan ng ticket ng OFW na wala naman sa bansa? Kaya nga po, yun nga po, nagtataka ko. Ako nga mismo, uminit ng ulo ko dahil sa ganyan eh. Parang ang dating, ano kaya meron dyan sa ticket na yan? Sa tuwing nakakahuli sila, puntos, bogey points, eh mali nila, nag-imbento sila ng pangalan. So, kumbaga siguro, ruleta, gaganin yun, tapos lalagay ang pangalan. Ayun, siya yun. Kaya nga po, Diba? ako nagtataka kasi di naman po ako nagdadala ng truck. Tapos ang restriction Hindi naman sa truck kasi yung wag ka na magtaka. Ang nakakapagtataka, ang tanong mo, paano ako nahuli, sir? Nabigyan ng ticket dyan sa Porac, magkasunod. August 8, 2018, August 10, 2018, mayroon pang petsa, mayroon pang oras. Eh, noong mga panahong yun, patutunayan mo lang, eto yung passport mo, umalis ka. Ito, dumating ka, OFW. Ito yung plane ticket mo. Ito yung arrival mo. Unless kung may ibang pangalan ka, may kapangalan ka, siguraduhin mo lang natin. So, kompleto ka rito. Dito, cargo ka na namin. Okay, sir. Thank Ito rito, nagingit-ngit kami mga Tulfo brothers kapag medyo, nako. O, Tul Rafi, Senator, ready? Get yourself ready to rumble. Okay lang. Thank you, sir. Pinasasaya lang kita, ha? Pero may halong buisit sa akin, eh. Ha? Hindi ako nagbibiro dito. Cargo ka namin. Thank you, sir. Alright? Usap tayo pagkatapos ito sa baba, ha? Thank you, sir. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Di po kami nagbibiro, serbisyo, tulong, tatak, Tulfo. 10 ni Senator Rafi Tulfo. Si Erwin Tulfo, ako po si Tigre. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag ipabitag mo. Susunod, Si Sepulturero po mismo ang nagturo sa amin na doon po kami maglagay. Wala po pa yata isang buwan. May dumating na po sa aming tao na galit sa akin. Ako po inireklamo na may-ari po ng napatungan namin na punto sa barangay at nagkaroon po kami ng kasulatan na kami po papalisin ngayon ng taon. ang sumbong iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Ako po ay lumapit sa hashtag ipabitag mo. Tungkol po sa problema namin sa pinaglibingan ng aking tatay. Inutusan kami ng munisipyo. Sabi ka, Sepulturero daw po kami magtanong ng kung meron pa pong space. Nakausap po namin ang Sepulturero na sabi niya po doon po kami maglagay ng aming paglilibingan kay tatay. Si Sepulturero po mismo ang nagturo sa amin na doon po kami maglagay. Wala po pa yata isang buwan. May dumating na po sa aming tao na galit sa akin. Sabi daw po ng Sepulturero, naglagay lang daw po kami. Pinababantayan pa nga daw po niya yung sa Sepulturero, yung lugar na iyon. Ako po inireklamo na may-ari po ng napatungan namin na puntod sa barangay at nagkaroon po kami ng kasulatan na kami po papalisin ngayon ng taon. Eh, lagi nga po kami dinidiin na kami po ang may kasalanan sa
lagay roon. Eh sabi, paano nangyari po yun? Kayo po ang kausap namin. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipabitag mo. Makakasama natin ngayon ang nagrereklamong si Floriza Erese, 49 years old. Nandito siya ngayon at makakausap muna natin para nang sa gano'n. Nakita niyo na ho kanina kung ano yung kanilang reklamo. Humihingi ng tulong si Floriza Erese sa engineering office na binigyan. Lamang sila ng entombment permit at saka tinuro sa isang sepulturero. September 21, 2021, maayos naman daw na ilibing ang yumaong ama ni sa Cardona Cemetery. Halos wala pang isang buwan, isang residente nagsabi siya ang may-ari ng lugar na kung saan inilibing ang yumaong ama ni Floriza. Nagkasundo sa barangay na sa loob ng isang taon ay dapat mailipat na nila ang puntod ng ama. Kaya makakasama natin ngayon si Floriza. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po. Alright. So, paano nangyari na? Sino ba ang naglibing, naglagay doon sa lugar na kung saan pinaglibingan ng iyong yumaong ama? Nung araw po na yun, sir, hiningan po kami ng sepultero ng pera na 10K, siya na pong bahala. So, humingi ng 10,000 yung sepulturero. Tapos, iniwan niyo na lang? Hindi po. Hindi po ako pumayag gawa ng wala po kaming ganong kalaking halaga. Ano itong nakikita natin? At parang bali po, nag-suggest po siya na kung gusto daw po namin, kami na lang daw po gumawa. Eh di, siyempre naniwala po kami dahil siya naman po, di ba po ang So, sabi, kayo na lang gumawa. Diyan mismo yan? Yan mismo yung hollow blocks? Kayo nang gagawa? Kayo nang bahala bali dyan? yung anak ko po, pamangkin ko po. So, kayo nang gumawa? Opo, kami po ang gumawa. Pwede ba yun na kayo mismo Ayun gagawa? nga po, doon din po ako nagtaka, bakit po niya kami hinayaang gumawa ng sa tinuro. So ngayon, na nagkabaranggayan kayo, napatunayan na yung lugar na yan, hindi para sa inyo, mayroong may-ari na. Meron po daw po. At nagkabarangay kayo, nagkasundo na isang taon, ililipat nyo na. Opo. Ano matutulong namin sa iyo? Yan po sana, Floriza, sir, na may ayos nga po yung paglilibing ng tatay ko. Na pwede po kaming lumapit kasi po kami pinagbawalan po kaming lumapit tsaka magtirik po ng kandila sa puntod. Pinagbawalan kayong lumapit doon sa puntod na yun. Kaya po yung Sino nagbawal ng cemetery yung mismo? may-ari po ng Ay, may-ari. Kaya, Alam ba ito ng nangangasiwa ng sinasabing sementeryo? Sino nangangasiwa doon sa sementeryo niyan? May nangangasiwa ba dyan o wala? Sa munisipyo po, di ba? Sa munisipyo? Opo, lumapit naman po ako dun sa kanila. Sa munisipyo lumapit ka ba't sinabi mo? Kaya lang ang problema kasi rito, sabi po ako. Floriza, no? May pagka-topak tong sepulturero ng... Bali parang gano'n na po. Sandali muna, ano? May pagka-topak tong sepulturero na to na kayo na nga ang bahala na, humihingi siya ng 10,000 pesos? Opo, yung una pong... Para saan daw ilalagay yung... Yung pong gagamitin, hollow blocks po. Hindi, kaya nga, saan niya, may lupa ba siya o dyan din sa lugar na yan? Hindi ko nga po ako sa... So, namili lang kayo, basta kayo lang nalagay ng puntod ng... kayo na nagpili niyan? Hindi po siya rin po. Siya nagturo? Tinuro niya rin po. Meron po kasi kaming kasamang 2 labor na kakilala niya po. Okay, linawin natin. So, sabi ng sepulturero, 10,000 bigay mo sa akin, tapos ilalagay natin yung... pagkatapos, kung gusto nyo, kayo na lang. Opo, kung ayaw ko daw kasi po. humingi siya ng 10,000. So, dahil dyan, kayo na lang, siya tinuro niya, dyan po pwede. Parang ganon? Opo, o kayong namili, o tinuro niya, dito ka po pwede maglagay. Kung gusto nyo, kayo na. Tinuro naman po tinuro niya. Doon po kami maglagay. Siya mismo nagsabi doon sa lugar, dito ka. Opo, katestigo po yung mga gumawa. Okay, sige. So, nakaabot ba sa munisipyo to? Sinabi mo ba kung ano nangyari? Kasi, anong sinabi sa munisipyo? Opo, ay sabi lang po sa akin, pinagharap naman po kami ng sepulturero tsaka po sa engineering. Ano sinabi ng engineering? Anong sinabi? Ganito na lang, para maiksa, mabilisan na tayo. Ano ang magiging hakbang? Ano ang sinabi ng munisipyo na kung saan doon malapit ka rin nakatira? Ayun lang po sabi, pag nagreklamo po yung may-ari na So in other words, sa munisipyo na sinasabi, wala ka sa lugar? Parang ganun po sabi niya. Bakit daw po kami naglagay? Hindi po pwedeng ganun. Ano ang sinabi ng munisipyo? Gusto ko maintindihan.
Mrs. Florisa, wala sa lugar yung lugar ninyo. Kaya dapat umiwas kayo dyan, 1 taon lang pagkatapos ililipat nyo. Ganun ba? Ano po, yung engineering po ang may sabi sa amin na makipagkasundo daw po ako Okay, sa so may-ari. ayaw naman makapagkasundo sa inyo may-ari. Bakit ayaw ibibigay sa inyo? Sa kanila yan. So, ano ang remedyo ngayon ng munisipyo? Katulong ng munisipyo ninyo. Anong sinabi ng engineer? Anong sinabi ng mayor's office? Kailangan nga daw pong ilipat. Sililipat. May malilipatan ba kayo? Wala nga po. Kasi So, puno paano po. ngayon yan kung wala kayong malilipatan? Ano matutulong namin sa inyo? Ayun nga po. Hindi, ano ang matutulong namin? Ano ang matutulong ko sa iyo? Ililipat yan? Kung mayroon po sanang mapaglilipatan. Ano bang sinabi sa munisipyo na alam nila dyan kung saan ang mga available sa engineering? Tama? At saka sa tulong ng sepulturero. Pinagharap kayo ng sepulturero. So anong sinabi ng munisipyo? Gusto ko malaman kasi para maiksi na ang kwentuhan dito, ako diretso, ang hirap ng mga kwentuhan ng mga reklamo kasi ako gusto ko action agad eh. Solusyon na. Wala nang paligoy-ligoy. Yung po ang sabi, ilipat. So, ilipat meron daw bang paglilipatan na inalok sa inyo ang munisipyo? Wala pa po. So, paano ngayon yan? Saan natin ilalagay ang sinasabing paglilipatan? Kung walang paglilipatan, ano ibig sabihin? Wala nang lugar dun sa semeteryo? May bago po silang... Wala bang pwedeng paglipatan ng libreng libingan para sa mga residente ng lugar na kung saan sakop ng munisipyo yan? Itong importanteng gusto ko malaman. Pakinggan mo ako na maigi, parang natutulala ka eh. Hindi ako makakatulong sa iyo kasi hindi ko alam kung saan ang available na mga pwedeng paglagyan, ang lilipatan ng ito'y lugar para doon sa inilibing na tatay mo dahil yung pinaglibingan lugar hindi ho sa inyo, alam sa munisipyo. Wala bang gagawin ng munisipyo rito parang pinabayaan kayo? Hindi ba sinabi ng mayor's office dito or sino man doon sa engineering, sir, baka pwede niyo po kaming may malipatan? Wala ba silang sinabi, pwede natin ililipat kasi may mga libreng libing, may mga lugar na kung saan tumutulong ang munisipyo. Hindi nga po nila po kami. Sige, ganito na lang. Sige, tawagan nga sandali rito para mabilisan na. Sino pwedeng matawagan dito? Doon si mayor staff dito, si Jerome Longcob. Kaya ako nagtatatanong sa iyo, Mrs., kasi kung ikaw mismo na hindi mo alam kung paano kita matutulungan. Kaya ako nagtatanong sa iyo diretsahan. Kasi nilibing nyo yung ama ninyo sa isang lugar na hindi po sa inyo. May may-ari. May pagka-eng yung sepulturero doon. O humingi pa ng pera kung totoo yung sinabi mo. Kaya tatawagan muna natin to. Dapat makakatulong sa iyo munisipyo. Hindi yung nagsasalita lang sila pero wala naman silang maaambag na tulong. Parang ibig sabihin, bahala ka na. Di ba? Parang gano'n. O sa linya ng telepono, si Jerome Longcob ng Mayor Staff sa Cardona, Rizal. Magandang umaga, patanghali na Jerome. Magandang umaga, live po tayo sa IBC 13. Ako po si Ben Tulfo. Magandang umaga rin po, Sir Ben Tulfo. Okay. Jerome, meron sa atin na residente po ninyo na lumapit po sa amin kasi si Florisa Erese, wala daw malilipatan ang kanyang pinaglibingan ng ama doon sa sementeryo at medyo nag-aalala sila na wala silang paglilipatan. So, nanggaling na ata sila sa inyo, wala ho ba kayong pwedeng paglipatan dito sa paglilibingan itong kay... Sir, ngayon po sa pamumuno po ng ating punong bayan ng Patrona, si Mayor Salvan po, ang bayan po ay sementeryo po ay nagpapatayo na po tayo ng apartment type po na pwede pong pagpasukan po ng mga mamamayan dito po sa ating mga pambayan dito po sa bayan ng Patrona. Meron po bang paglipatan dyan sa bagong sementeryo na parang condominium ang style na kung saan ililipat po natin? Meron po, Sir Ben, meron po ang engineering po, kagawa po natin Mayor, ay nagpapagawa na po ng apartment type po na pwede po pagpasukan po ng ating mamamayan. Alright. Sir, ganito na lang, Jerome. Maraming salamat sa sagot mo. I-endorso po namin sa pamamagitan po ng isang liham na sa inyong tanggapan po ni Mayor na kung maaari asikasuhin po natin itong isa sa mga
constituent ho ni Mayor, ano, diyan sa lugar ninyo, na maaari mabigyan siya ng libreng malipatan na paglilibingan ng kanyang ama na kasalukuyan, pinaalis daw doon kasi may-ari na. So, siguro doon sa condominium type na sinasabi ninyo, sa tulong po ng bayan po ng Cardona, ito ho'y sa butihing mayor ninyo, hanapan niyo po siya, ano, tapos kukuha po kami ng update sa inyo para mailipat naman yung labi ng kanyang, yung ngayon kasalukuyan na ilipat, ha? Okay, Jerome? Sa opisina po. O sige, ganito Jerome, magpapadala kami ng letter sa iyo na nag-uusap na tayo. Naka-live kasi tayo ngayon sa IBC TV 13 tsaka sa CLTV 36. Na kayo tutulong na sa pamamagitan ng ito'y programa ni Mayor na pwedeng mailipat. Okay? Libre ba yan, Jerome? Hindi ko po maano, pero palagay ko po, ito po ay libre. Makapag-ugnayan naman po sa... Jerome, bago ang lahat, ano? Dahil total staff ka naman, dapat alamin mo kung libre o may bayad. Para wag naman yung parang, kasi kung hindi mo alam, parang ano pang silbi mo dyan? Opo, mag-update po Hindi tayo. po ako nagagalit sa iyo, pero importante, pag kami po'y tumawag, kompleto po kayo ng mga sagot kasi baka mabitag po kayo sa mga tanong ko, ano? Sige. Opo, Siguraduhin ko, no? Yes po. Okay, sige. Ganito na lang, ano? Inaasahan ko at tatanungin natin, libre ba talaga ang pagpapalibing ng mga constituent ninyo dyan sa mga apartment type o na magbabayad sila? Jerome? Sorry po. Sino ba yung patahimikin mo nga kung sino maiingay dyan? Narinig tayo, Luzon, Visayas at Mindanao. Pakisabi ba? Shut up! Pakisabi doon sa mga tao maiingay dyan sa paligid mo. Nasa TV ka eh. Opo, sir. Pasensya na po. Naiirita na ako. Well, una, gutom na ako eh. Okay, ganito. Siguraduhin mo, masikaso mo to, ang letter na to papunta sa iyo, ikaw yung ilalagay namin, attention, Jerome Langcob. Wala ka naman palang masabi sa amin kung libre o hindi. So ngayon, importante, pagtawag namin. Meron na po, sir. Bali, meron pong kaunting babayaran. Pero sige, ganito na lang. Huwag na natin pag-usapan. Kung kaunting babayaran, ay yan ay siguro sa pamamagitan ng pagpapaliwanag niyo po sa kanya. Dahil yan po ay tungkulin po ng ama ng munisipyo. Na ipaliwanag yan, hindi po sa amin dahil hindi po namin trabaho magpapaliwanag sa mga constituent ninyo. Ha? Okay? Yes po, sir. Okay, maraming salamat. Okay, ganito Maraming na lang. salamat din po, Sir Ben. Alright. Okay, sige. Kung nakikita, nag-uusap tayo, mga doon naman sa paligid niya, kung nandun ako. Pag-tchenelasin ko mga bibig ng mga yun. Parang akala mo, nakikiusap lang sa kanto eh. Kung nakikinig ka man, Jerome, sorry ah. Sa susunod, pag kayo tinawagan namin, hindi naman pagpapa-importante kami. Kunting kunting pakita lang na para wag kayo mapapahiya kasi hindi namin trabaho magpahiya. Magsasabi kami sa inyo, pag tinawagan namin kayo, kortesiya at respeto. Tumbasan nyo, suklian nyo ng kortesiya at respeto kasi kung hindi, mapapahiya kayo. Hindi sa gusto namin kayo pahiya, mapapahiya kayo. So ganito na lang. Susulat kami kay Jerome. Doon kay Jerome, siya sa office ni Mayor Staff. At doon, para maisaayos, mailipat yung libingan ng yumaong ama mo sa bagong sementeryo tinayong condominium. May kunting halaga yon, babayaran ninyo. Tingnan natin kung anong magagawa. Pero mahalaga, may malipatan. Ha? Tapos doon, pick upin na lang natin kung anong susunod. Ha? Okay ba sa'yo? Sige. Kasi okay, sige, ganito. Kami mismong susulat. Ako mismong susulat sa tanggapan ni Mayor. Apo. At para doon sa staff na yon. Opo. Sa ganun, malipat na yung ha? Okay? O sige, pagkatapos nito, usap ulit tayo sa baba. Pagkatapos mismo nito, antayin mo lang matapos ang programa, ha? Sige po. Okay, sige. Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Kami po yung sinasabi po namin, si Ben Tulfo po, dahil higit sa sumbungan, sabi nga natin, ay po'y serbisyo, tulong, tatak. Tulfo po. Ngayon, dito naman po tayo. Gusto niyo bang umuwi na ako? Bakit niyo binibigyan ako ng OBB na? Sa pa kayo dyan, ha? Ayos nga kayo. Buisit na nga ako kanina doon sa munisipyo. Susunod kayong babagsakan natin. Sa totoo, gutom na ako.
Pinahiram ng karag-karag na taxi nasira, subalit hindi niya naman daw kasalanan. Ako. Ito na po yung pinakikinggan po natin kuminsan. Clutch ng taxing kasalukoy minamaneho raw. At sinisingil siya. Mas maganda siguro. Pakinggan na lang muna natin to. Panoorin. Taxi driver ka? Opo. Ano matutulong ko sa'yo? Nasira po yung sliding clutch po yung taxi niya habang po ako ay on duty. Sino nakasira ng clutch? Ikaw? Ako po yung bumabiyahe. Okay. Nataon po na bumigay po sa akin. Sinisingil niya po kasi ako ng una 6,000 tapos 8,000. Anong klaseng taxi yan? Toyota Vios po na Superman. Bago? Hindi naman po. Anong year model na? Mga 18 po siguro. Di cambio yan. Opo. Matagal nang hindi pa napapalitan ng clutch? Ang sabi niya po dun sa barangay, 5 months na po. 5 months nang napalitan? 5 months na po na nagagamit tapos nasira po sa akin daw. Bakit ka nandito sa akin? Ano magagawa ko? Sir, sarado po kasi yung isip niya eh. Nakakatatlong hearing na po kami tapos sa barangay po niya, hindi po siya umaaten. O ganito na lang, huwag mong bayaran, layasan mo, hanap ka ng ibang taxi, matulog ka, kumain ka, mag-relax ka. Tapos, yun nga po sir, Ben. pag medyo hinabol ka, takbo ka sa akin. Yun po, hinahabol niya po ako, tapos tinatakot Di niya pa po ako. habulin mo siya. Magdemanda siya sa iyo, patunayan niya. Nasira dahil sa iyo, hindi ka naman nagnakaw. Kung sinisingil ka dahil nagsiservisyo ka, hindi mo talaga kasalanan. Opo. At yung taxi niya de cambio, dalawang bagay lang yan, ipapayos niya. Mabuti nga ka mo, wala ka na roon. Paano kung nandoon ka pa? Sisingilin ka. Yun nga po eh. O di huwag mong bayaran dahil di mo kasalanan. Maliban na naman kung may utang ka, bayaran mo. Wala Hindi po. doon sa sisira. Wala naman. Wala po. Wala ka na roon. Opo, wala na po ako doon. Hindi ka pwedeng sampa ng pagnanakaw, krimen dahil wala ka na. Kung nasira man ang taxi niya, talaga masisira at masisira dahil di cambio yan. Yun nga po yung point ko po. Hindi na bago yan. Opo. O ba't ka bothered? Wala ka na roon. Tinatakot niya po ako na lagi niya sinasabi sa akin na Ano? tatapusin kita sa LTO, antayin mo. LTO? Opo. Ang ginawa ko po, Hindi, sandali muna. Ano naman? Hindi naman pulis ang LTO. Hindi naman mag-iimbestiga yan for theft, robbery, homicide, murder. Wala. opo, yung po yung panakot. Wala. Makinig ka sa akin. Ang LTO, pamprangkisa lang. Opo. Ang LTO, pag mga kolorong. Ang LTO, hindi pulis. Wala silang kapangyarihan mag-aresto ng tao. Okay? Ano isasampan niyo sa iyo? Pag nanakaw? Yun daw po, yung damage daw po ng taxi niya na hindi ko Patunayan niya. Hindi ko naman po ginusto eh. Tatakot po ako kasi hindi po ako sanay sa ano po, yung ganyan po, demanda po ako sa barangay. Paano kayo? Ang barangay hindi korte. Ang barangay hindi hukuman. Ang barangay ay isang tanggapan na kung saan pag hindi ka nagkasundo, pagsusunduin kayo. May karapatan kang huwag magpakita sa barangay dahil hindi naman krimen yan. Yung gusto niya, isampa niya sa hukuman. Huwag ka magpakita, huwag ka magpakita. Kung ikaw nagpapakita siya, hindi, di talo siya. Kasi pag isang beses, hindi siya nagpakita, pangalawang beses, hindi siya nagpakita, pangatlong beses, hindi siya nagpakita, sinuko na niya yung kanyang karapatan na para makapagsampa ng kaso dahil wala siyang, kasi patawag eh. Wala na yun. O ano, niwala ka pa sa akin? Hindi. Niwala na po. O di, sige. Approve. Wala problema. Lighter moment lang po yung ginagawa po namin. Kung minsan may mga reklamo at sumbong na talagang hindi pwede air, kaya lang pinakikita po namin actual po na kung paano kami nakikipag-usap pag ang tao medyo feeling niya, dehado siya. Simple lang naman po ang reklamo. Pinagbabantaan daw po siya nagmamay-ari po ng sasakyan na hindi niya naman po kasalanan, bumigay ang clutch kasi sa anumang kadahilanan, matagal na rin. Ang ginagawa sa kanya ay tinatakot po siya. Sabi po natin dito, nagpabarangay sila, hindi naman sumisipot. Pagkatapos tinatakot daw sa LTO. Ang sabi ko, ano naman ang gagawin ng LTO? Prampangkisa lang yan, mga plaka yan, lisensya yan, o di naman kaya yung mga violation mo. Pero parang LTO, gigipitin ka. Eto nga kanina, kausap natin, mga sangkatarbang mga tanga doon sa nanghuhuli sa lansangan na OFW. Nagsisegue lang po ako. Sa totoo, mga boss, kami po'y lahat
binibigyan po namin ng halaga ang mga nagsusumbong. Dahil kung pasok na po kayo sa amin, hindi po kami basta na lang susulat ng endorsement letter. Hindi po ganon. Kinakausap po namin, sinisiguro po namin na iintindihan po na hindi po kami sangkaterbang mga suplado. Yung mukha ko lang po suplado pero hindi po. Ang layunin ko po ay makatulong, wala po akong kasalanan kung sakaling ang mukha ko po ay suplado. Dahil ipinanganak po ako ng ganito, kung sakaling suplado man po ang dating ko, itatanong ko po sa nanay ko, bakit? Ganon. So, for the time being, kami po nagsasabi, lahat po na pumapasok sa aming Action Center. Pag sila po ay nasa itaas na po, nakaupo na po sila, binibigyan po namin sila ng coffee, binibigyan po sila lahat ng tinapay, lahat po ng mga accommodation ginagawa po namin. At lahat po kinakausap namin. Kung minsan nakikita po namin, yung bang ginagamit, paikot-ikot na po sila kung saan na nanggaling. Pag hindi po makakontento kay Tool Rafi, pupunta doon sa opisina ng Tool Erwin. Pag hindi pa na, pupunta sa akin. Pag ako po'y pinupuntahan, dahil marami pong ginagawa rin kuminsan yung mga sa ibang tanggapan ng aking mga kapatid, sinisiguro ko lang po, bibigyan po ng sinasabing kaukulang aksyon na hindi naman po solusyon pero paglilinaw lamang. Ang mahalaga, napalaya namin kayo doon sa inyong bagay na kung minsan hindi nyo po alam, nabibigyan po namin kayong sapat na kaalaman. Yung iba po kasi parang tinatakot daw, kaya natatakot din. Pag kayo po'y pumasok na po sa aming tanggapan, wag na po kayo matakot. Maliban na lamang kung may nagbabanta sa inyong buhay, ibang aksyon ang gagawin namin doon. Maliban na lamang doon sa mga nananakit. Talagang physical. Ibang usapan po ang aming akbang. Pero doon sa mga simpleng sumbong na kinakailangang aksyonan, sa larangan po ng pagsiservisyo publiko, libre po ang aming public service. Wala pong bayad. Iba po ang public service na mga politiko. Sila po'y pinopondohan ng gobyerno para makatulong doon sa kanilang mga constituent kung sila po ay hinalal. Hindi po kami hinalal. Kami po'y private production outfit o korporasyon na lahat po ng aming ginagawa mula po sa aming bulsa. Ito naman sa tulong po ng mga nag-a-advertise, sa tulong ng advertising, sa tulong po ng mga sumusuporta po sa amin, sa mga programa po namin. Sila po yung mga advertisers po namin kung kaya't nagagawa po natin to. Dahil higit sa sumbungan, investigahan. At anumang reklamo, binibigyan po namin ng solusyon. Pinakikinggan, ina-actionan. Kami po yung nag-iisang pambansang sumbungan. Tatak, Tulfo. Serbisyong Tulfo. Ito po'y Tulong Tulfo. At ako po si Ben Tulfo. Ginulo niyo yung prompter ko, ha? May balik mamaya yan. Ako po si Ben Tulfo. At ako po yung tigre. Gutom na. Ingat kayo. #ipabitag mo.